Nako, ay talagang iniisa-isa daw kayo. Next target na nga daw itong si Robin Padilla at si Bongo. E di targetin nyo rin yung iniisip nyo na or sinasabi nyo na mga totoong corrupt. Ganun naman yun eh. Targetin nyo rin. Kasi siguro naman na may kakayahan din kayo na kasuhan at paimbestigahan nga kung sino yung sinasabi nyo na mga mastermind ng flood control scam at kung ano-ano pa. Noong 2025 daw, kasama naman daw pala itong si Robin Padilla at Bongo sa nabiyayaan ng tinatawag na leadership fund, yung alokasyon na yan po noong 2025. At nasaan ang proyekto na yan? Siguro isa yan sa dapat pa-imbestigahan din. Paano na yan? Naalala ko tuloy itong si Bongo. Nagbigay ata yan ng 1 milyon dito sa amin para sa isang proyekto. Anyway, maliit na halaga lang naman yan. Kung gaano ba kalaki itong sinasabi nila na leadership fund. At bukod dyan, paano kung may mga insertions nga rin at daw itong si Robin Padilla at si Bongo noong 2025 yan. Pero meron palang issue noong 2023 budget. Ito yon. Nasa post ni Attorney Falses. Yung 120 million insertion daw na itong si Robin Padilla noong 2023 para sa PH or Philippine Film Heritage Building, ang contractor daw nun ay mga Diskaya rin. Yari. Inasa radar na ng ombudsman yung issue nga na ito. Kaya pinasabina daw itong si Direk Joey Reyes na nagbunyag nito kay Boy Abunda noong July 6. Nako, ay mukhang totoo nga na susunod na itong si Robin Padilla bukod sa nakapintong kaso rin niya na obstruction of justice. So kung sino Bong Revilla daw at Jinggoy Estrada ay may kasong malversation of plunder dahil sa paghihingi nga ng commission sa mga contractor, nako, mukhang dito sa case na ito ay delikado rin daw itong si Mr. Robin Padilla. At yan ay pinaiimbestigahan na rin ng ombudsman. Lalot, ang contractor nga ay ang mga Diskaya rin. Meron bang nakalusot na magandang proyekto itong mga Diskaya? Mukhang halos lahat ng proyekto nila ay either ghost project or substandard na mga proyekto. Good luck!